Summary of Rizal Annotations of Antonio Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. Spanish expeditions include people of many nationalities, not only Spaniards. Rizal emphasized that the so-called Spanish discoveries were really joint efforts of many peoples. So, sabi ni Rizal, hindi dapat angkinin ng Espanya ang lahat ng tagumpay sa mga ekspedisyon at pananakop. Kahit Espanyol ang mga barko, halo-halo ang mga tao na lumalahok at naghihirap sa paglalakbay, kasama na rito ang mga Pilipino. Ipinakita nito na ang tunay na tagumpay na inangkin ng Espanya ay hindi lang gawa ng mga Kastila, kundi bunga ng tulong ng iba't ibang lahi. Halimbawa, sa malalaking proyekto gaya ng teknolohiya, agham at kalusugan, hindi lang isang bansa ang gumagawa ng tagumpay kundi pagtutulungan ng iba't ibang lahi. Not all Filipinos were converted to Christianity. Many groups remained non-Christian. Rizal corrects the exaggeration of Spanish historians about widespread conversion. Sabi dito, hindi totoo na lahat ng Pilipino ay na-convert sa Kristyanismo ng mga Kastila. Marami lamang ang na-convert sa ilang lugar, ngunit nanatiling Muslim ang mga nasa katimugang bahagi at hindi Kristiyano ang mga Negrito, Igorot at iba pang katutubo na naninirahan sa malaking bahagi ng bansa. Ipinakita ni Rizal na hindi lubusang matagumpay ang misyon ng mga Kastila pagpapalaganap ng relihiyon. Tulad ngayon, hindi lahat ay sumusunod sa iisang relihiyon. May kalayaan pa rin ang bawat tao na pumili at manatilihin ang kanilang sariling paniniwala. Filipinos defended themselves before Spain, but disarmament left them vulnerable to raids. Rizal argues that Spanish rule weakened native defenses, causing more suffering. So dito is kaya nang ipagtanggol ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili bago dumating ang mga Kastila. May arma sila at lumalaban na sa mga pirata. Pero nung alisin ng mga Kastila ang kanilang sandata, naging mahina sila at hindi na makalaban. So dahil madalas silang lusubin ng mga pirata at hindi sila napoprotektahan ng mga Kastila, nag-alsa ang maraming Pilipino. Halimbawa, may disaster. Kung ang isang lugar ay walang sapat na proteksyon o paghahanda laban sa mga sakuna o panganib, madali silang maaapektuhan at sila din yung mag-suffer. Spanish control came through treaties and alliances, not just conquest. Rizal reminds that cooperation with local rulers played a big role. Dito, hindi basta-basta sinakop ng Espanya ang Pilipinas sa pamamagitan ng digmaan. Sa umpisa, gumamit sila ng kasunduan, alyansa at pakikipagkaibigan sa mga lokal na pinuno. Ipinakita ni Rizal na may kapangyarihan ng mga Pilipino at may kakayahang pumili kung lalaban o makikipag-alyansa. At ngayon ay ginagamit pa din ng ilang mga bansa ang kasunduan at pakikipag-alyansa sa halip na digmaan. So, sabi dito, hindi lahat ng bahagi ng Pilipinas ay nasakop ng Espanya sa pamamagitan ng digmaan. May mga lugar tulad ng Cebu, Panay, Luzon at Mindoro na hindi lubusang napasailalim sa puwersang militar. And gusto ni Rizal na itama ang maling paniniwala na buong Pilipinas ay nasakop ng Kastila sa dahas. Halimbawa, sa mga lupain, hindi lahat ng teritoryo o lugar ay nakuha sa pamamagitan ng digmaan. Kadalasan ay sa pamamagitan ng usapan at kasunduan. More Filipinos than Spaniards shed blood during Spanish conquest. Rizal highlights the heavy cost borne by natives in wars for Spain. Sinasabi ni Rizal na sa pagdiskubre, pananakop at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas, mas maraming dugo ng Pilipino ang dumana kaysa sa mga Kastila. Pinakita ni Rizal na ang pananakop ay hindi lamang gawa ng Kastila, kundi nangyari dahil ginamit ng mga Pilipino laban sa kanilang sarili. At sa kasalukuyan, ito ay paalala na hindi dapat abusuhin ng mga makapangyarihan ng mga mamamayan para sa sariling interes. Morga shows that the ancient Filipinos had army and navy with artillery and other implements of warfare. Their prize creases and campillans for their magnificent temper are worthy of admiration, and some of them are richly damascened. Their coats of mail and helmets, of which there are specimens in various European museums, added to their great advancement in this industry. Filipinos had armies, navies, and advanced weapons before Spain. Rizal points out that natives were not defenseless, savage but skilled in warfare. Ipinapakita ni Morga at binigyan din ni Rizal na bago dumating ang mga Kastila ay may sariling hukbong dagat at mga sandata ang mga sinaunang Pilipino. Pero patunayan nito na maunlad na ang teknolohiya at kakayahan ng mga Pilipino sa digmaan noon.
Ipinakita ni Rizal na hindi mahina o wala pang sibilisasyon ang mga Pilipino bago sakupin ng Espanya. Tulad ngayon, may mga Pilipino na gumagawa ng mga gagandang kutsilyo at espada para sa martial arts o collection na para ipagpatuloy nila ang husay na ating mga ninuno. Magellan's transferring from the service of his own king to the employment under the King of Spain, according to strict documents, was because the Portuguese king has refused to grant him the raise in salary which he has. Summary and explanation. Magellan served Spain because Portugal king refused him a salary increase. Rizal point out those personal motives, not just heroism, drove Magellan's service. Ayon sa mga tala, lumipat si Magellan mula sa paglilingkod sa hari ng Portugal patungo sa hari ng Espanya dahil hindi siya pinagbigyan sa hinihinging dagdag na sahod. Ipinapakita nito na ang kanyang paglalakbay at pagtuklas ay hindi lamang dahil sa pagmamahal sa bansa kundi dahil din sa personal na interes at kabuhayan. Binanggit ni Rizal ito upang ipakita na ang kasaysayan ng pagtuklas ay madalas may halong personal o politikal na dahilan. Tulad ngayon ay may mga Pilipino na lumilipat na trabaho kung sa tingin nila mas mataas ang sweldo o mas mabuting oportunidad sa ibang kumpanya. Now, it is known that Magellan was mistaken when he represented to the King of Spain that the Molucca Islands were within the limit assigned by the Pope to the Spaniards. But through this error and the inaccuracy of the nautical instruments of the time, the Philippines did not fall into the hands of the Portuguese. Magellan wrongly thought that the Moluccas belonged to Spain's territory, saving the Philippines from Portugal. Rizal shows how errors in geography help Spain, not careful planning. Mali sinabi ni Magellan sa hari ng Espanya na ang Moluccas ay sakop ng teritoryong ibinigay ng Papa sa mga Kastila. Dahil sa pagkakamaling ito at sanhi pa, maayos na maanggagamit pang nabigasyon noon. Napunta ang Pilipinas sa ilalim ng Espanya at hindi sa Portugal. Ipinakita ni Rizal na kung hindi nagkamali si Magellan, maaaring naging kolonya ng Portugal ang Pilipinas. Halimbawa, may mga pagkakataon sa trabaho o paaralan na ang simpleng pagkakamali ay nagdudulot ng malaking pagbabago, tulad ng maling datos na nagiging dahilan ng ibang desisyon. Thought not mentioned by Morgas the Cebuanas aided the Spaniards in their expedition against Manila, for which reason they were long exempted from tribute. Summary and explanation. The Cebuana people helped Spaniards fight in Manila, so they were excused from tribute. Rizal notes local alliances that benefited Spain. Bagamat hindi nabanggit ni Morga, tumulong ang mga Cebuano sa mga Kastila sa kanilang expedition laban sa Maynila. Dahil dito, matagal silang hindi pinatawan ng buwis bilang gantimpala. Binanggit ito ni Rizal upang ipakita na hindi laging labanan ang ugnayan ng mga Pilipino at Kastila. Minsan ay may alyansa rin para sa pansariling pakinabangan. Tulad ng kapag tumulong ang isang estudyante sa klase o volunteer sa community, maaaring mabigyan siya ng reward o pagkilala sa kanyang tulong. The southern island, the Visayas, were also called the land of the painted people, or pintados in Spanish, because the natives had their bodies decorated with tracing made with fire, someone like tattooing. Summary and explanation. The Visayas were called pintados because their bodies were tattooed. Tinatawag ng mga Kastila ang mga taga-Visayas na pintados o mga taong may pinta dahil may mga guhit at disenyo sa kanilang katawan na ginawa gamit ang apoy, katulad ng tattoo. Ipinakita ni Rizal na ito ay bahagi ng sinaunang kultura at sining ng mga Pilipino at patunay na mayroon silang sariling pagkakalinlangan bago dumating ang mga Kastila. Tulad na lang po ng maraming mga Pilipino ang nagtatato bilang paraan ng pagpapahayag ng sarili o bilang sining, tulad din ng ginawa ng mga pintados noon. Land is given as encomiendas meant native were abused, not protected. Rizal points out that entrusting provinces actually meant exploitation. Sabi ni Rizal nito na ang sistemang enkomedya sa pagtitiwala sa lalawigan ng mga Espanyol ay isa lang paraan para magpansamantala sa mga Pilipino. Pinilit nila itong magbayad ng buwis, pagtrabaho ng sapilitan at maglingkod sa mga
enkomendero. Dahil sa mga paraang ito, naging alipin ang mga Pilipino sa sarili nilang lupa. Halimbawa na lang ng korupsyon ngayon, nagbabayad ng mga Pilipino ng tamang buwis galing sa paghihirap nila sa hanap buhay, tapos nanginginabang lang ang mga gobyerno, binubulsa nila ito. Many Filipinos fought with Spaniards against Limahong in Pangasinan. Rizal underlines that native provided most manpower in its Spanish expedition. Ibig sabihin na karamihan sa mga Pilipino ang lumaban kasama ang Espanyol laban kay Limahong sa Pangasinan. At ayon kay Rizal, nagsilbing pangunahing lakas at pwersa ang mga Pilipino sa ekspedisyon ng Espanya. Dahil mataas ang katukulan ng mga Espanyol, ang mga Pilipino ay ang tunay na nagsakripisyo. Sila ang nagtatrabaho, nakikipaglaban at nagbubuwis ng buhay para lamang sa digmaan. Halimbawa lamang nito ay sa gobyerno. Ang mga mamamayan ang nagpapakahirap magtrabaho para lamang may maipakita sila na nagtagumpay sila sa mga proyektong ito. Over 1,500 Filipino archers fought in Spain expedition to restore a Bornean ruler. Rizal shows how Filipinos were used in Spain's foreign wars. Ayon dito, ginamit lamang ng mga Espanya ang mga Pilipino sa digmaan na wala naman palang kinalaman sa Pilipinas. Sinabi naman ni Rizal na mahigit 1,500 Pilipinong mamamana ang pinadalas ng mga Espanyol para makipaglaban sa Borneo upang ibalik lamang ang isang hari na doon. Pero sa huli, wala din namang napala ang Pilipinas. Parang ang nangyari dito, ginamit lamang ng mga Espanyol ang lakas at buhay at kakayahan ng mga Pilipino para lamang sa kanilang interes, hindi para sa kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Halimbawa na lang namang dun sa flood control na project ng mga gobyerno, parang ginamit lamang ang pera ng mga mamamayan para gumawa ng isang madaling masirang bagay na hindi naman pala papakinabangan ng mga Pilipino sa matagal na panahon. Filipina exposed a conspiracy of Manila and Pampangan chiefs, leading to many deaths. This shows how betrayal within the local population led to Spanish discovery and punishment to early revolts. Halimbawa lamang nito ay ang pagkakaisa at pagtitiwala ng bawat Pilipino, dahil kung meron tayo nito, uunlad ang ating bansa at magkakaroon tayo ng inspirasyon para gawin ito. Dahil sa pagtataksil o pagsumbong ng isang kapwa Pilipino ay naging dahilan ito para mabigo ang mga Pilipino sa mga unang revolusyon laban sa Espanya. Halimbawa lamang nito ay ang pagkakaisa at pagtitiwala ng bawat Pilipino, dahil kung meron tayo nito, uunlad ang ating bansa at magkakaroon tayo ng inspirasyon para gawin ito. A Filipino already knew how to cast cannons before Spanish rule. This indicates the advanced skills of pre-colonial Filipinos even in iron working. Nangangahulugan na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, marunong na ang mga Pilipino na gumawa ng mga kanyon at iba pang gamit sa nagawa sa bakal. Minumungkahi din dito na may mataas na antas na kalaman at kasanayan ang mga Pilipinong sinauna, lalo na sa larangan ng paggawa ng mga sandata o iba pang gamit na gawa sa bakal laban sa pagkikipagdigma. Tumutol si Rizal laban sa mga pananaw ng mga Espanyol na walang alam ang mga Pilipino bago sila dumating. Father Alonso Sanchez acted like a representative of the Philippines to Spain and Rome. Rizal wonders why Filipinos had representation but not his own time. Nagtataka si Rizal kung bakit sa panahon niya ni Father Alonso Sanchez ay nagkaroon ng kinatawan ng Pilipinas sa Espanya at Roma. Ngunit sa panahon ni Rizal ay wala na.
Pinapahayag nito ang pagbabago ng pagtrato ng Espanyol sa mga Pilipino simula sa pagkakaroon ng kaunting karapatan sa pakikipaglahok sa pamahalaan patungo sa ganap na kawalan ng boses o representasyon ng mga Pilipino. Ipinapakita ng pamahalaang kolonyal na hindi na nila itinuturing ang mga Pilipino bilang kapantay, kundi bilang nasasakop lamang na bayan. Kung kaya tinulugsanan ni Rizal ang ganitong kawalan ng boses at karapatan sa sariling pamamahalang. A stone house for the bishop was built before the governor's residence. This suggests the priority of church power over civil authority. Noong panahon ng Espanya, mas inuuna pa nilang itayo ang bahay para sa obispo kaysa sa tirahan ng gobernador general. Pinapakita nito na mas binibigyan ng importansya ang simbahan kaysa sa gobyerno. Tulad ngayon, may mga sitwasyon na mas inuuna ang simbahan o relihiyon kaysa sa gobyerno, tulad ng mga debate sa batas at moralidad, na nagpapakita pa rin ng impluwensya ng relihiyon sa lipunan. The Philippines once had ties with China, Japan, and Cambodia, but later lost them due to friars. Religious interface harmed early Asian relationships. Noon, may mabuting ugnayan ng Pilipinas sa China, Japan at Cambodia, pero nasira ito dahil sa panghihimasok ng simbahan sa kanilang pamahalaan at kultura. Halimbawa nito ay ang pakikialam o sobrang impluwensya ng isang grupo sa politika o negosyo ay pwedeng makaepekto sa relasyon ng bansa sa ibang bansa, tulad ng trade negotiations o diplomatic partnership. Spaniards loosely used the word discover, even for places already found earlier. This shows the exaggeration of Spanish explorers in their reports. So sabi dito, madalas ginamit ng mga Kastila ang salitang discover kahit hindi sila ang unang nakakita ng isang lugar. Halimbawa, sinabi nilang na-discover nila ang Solomon Island kahit na may ibang nakapunta na rito bago sila. Ipinapakita nito na minsan pinalalakas lang ng mga Kastila ang kanilang tagumpay para magmukhang mas malaking mananakop sila. Until now, may mga taong inaangkin ang gawa o ideya ng iba bilang sa kanila, katulad ng plagiarism sa paaralan o maling impormasyon sa media. European arrival in the Pacific often meant death and destruction for natives. Rizal warns that colonization brought violence instead of civilization. So dito, unyang ipinakita ng mga Europeo ang kanilang civilization sa pamamagitan ng karahasan at pagkasira. And sinunog ni Magellan ang mga bahay at para sa mga katutubong naninirahan doon, walang mali sa ganitong gawain dahil hindi nila alam ang konsepto ng pananakop o karahasan tulad sa mga Kastila. Ipinapakita nito na ang tinatawag na sibilisasyon ng mga Kastila ay puno ng karahasan at pang-aabuso. Halimbawa nito ay mga bansang sinakop o pinang-abuso ang ibang bansa para sa kanilang interes, tulad ng ilang kaso ng militar o kolonyalismo sa kasaysayan. Spanish historians often wrote against Filipinos, ignoring Spain's own abuses. Rizal exposed the double standard of colonial writers. So dito, palaging ipinapakita ng Kastilang manulalat ang Pilipino bilang masama, kahit sila ang gumagawa ng krimen. Ipinakita ni Rizal na hindi patas ang kasaysayan na isinulat ng mga Kastila. Katulad sa panahon ngayon, may mga pekeng balita o maling impormasyon na pinalalabas para siraan ng isang tao o bansa. Kaya mahalaga ang pagsusuri sa mga pinagmulan ng impormasyon. Japan suspected missionaries of political motives, and Rizal says they were right. Missionary work often served Spain political expansion, not just religion. Sinabi ni Rizal dito na tama ang hinala ng mga Hapon na ang mga misyonaryo ng Espanya noon ay hindi lang basta nagtuturo ng reliyon, kundi ginagamit din nila ito bilang paraan para palawakin ang kanilang kapangyarihan pampolitika. Sa madaling salita, ginagamit nila ang relihiyon para manako. Spain claimed Filipinos gave nothing, but Rizal points out their wealth and labor were exploited, tribute, forced labor, and industries were drained to benefit Spain, leaving Filipinos impoverished. Summary and explanation. Mali ang Kastila na walang ambag ang Pilipinas sa Espanya dahil maraming ginto at buwis ang kinuha sa kanila, kapalit ang paghihirap at pagbagsak ng kabuhayan.
Tulad ngayon, kung sobra ang buwis at bayarin pero hindi napapakinabangan ng mga tao ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan, nagdudulot ito ng paghihirap at hindi pag-unlad ng bansa. Spaniards sent expedition abroad while leaving the Philippines weak and undefended. Rizal criticizes Spain for prioritizing conquest over protecting Filipinos. Ayon sa madaling salita, ginamit lamang ang mga Pilipino para sa kapananandayuhan habang ang mga Pilipino ay naiwan sa kahirapan at nagdurusa. Spaniard carried religious charms in battle, which Rizal links to the Filipino anting-anting. Belief in religious amulets likely started with Spanish influence. Ayon kay Rizal na ang paniniwala ng mga Pilipino sa anting-anting o agimat ay maaaring nagmula sa impluensya ng mga Espanyol. Spain's wars for the Spice Island wasted Filipino lives, money, and labor. These wars brought no benefits to the Philippines, only suffering. Ginamit ang mga Pilipino ng mga Espanya para sa digmaan upang kanilang pakinabangan. Para lamang makuha ang Spice Island na lugar na mayaman sa pampalasa tulad ng Moluccas. Maraming naiambag ang mga Pilipino rito, ngunit wala naman itong napala sa bansa. Kaya mula rito, marami ang nahirap, nagutom at namatay. The Cebuanos drew a pattern on the skin before starting into tattoo. The Visayan usage then was the same procedure that the Japanese today follow. So, bago mag-tattoo ang mga sinaunang Cebuano, gumuhit muna sila ng disenyo sa balat. Ganito rin ang paraan ng mga Hapon noon. Ipinapakita nito na maayos at maingat ang kanilang pamamaraan sa pagpapaganda ng katawan. Tulad ngayon, bago magpatato ang mga tao, iguhit muna ng tattoo artist ang disenyo para makita kung maayos ang itsura bago ito ilagay sa balat. The easy virtue of the native women that historians note is not solely to the simplicity with which they obey their natural instincts, but much more due to a religious belief. Furthermore, the religious annals of the early missions are filled with countless instances where native maidens chose death rather than sacrifice their chastity to the threats and violence of encomenderas and Spanish soldiers. Summary and explanation. Sinasabing madaling mapasunod ang mga babaeng Pilipino noon. Pero hindi yun dahil sa kawalan ng kandangal, kundi dahil sa kanilang paniniwalang panreliyon. Marami ring kababayan noon ang mas piniling mamatay kaysa isuko ang kanilang puri sa mga kasilang sundalo at enkomendero. Ipinapakita nito ang katatagan at panindigan ng mga kababaihan noon. Halimbawa na lang sa panahon natin ngayon. May mga kababayan pa din ang naninindigan para sa kanilang dangal at karapatan, kahit sa harap ng pang-aapi o banta, na nagpapakita ng tapang at respeto sa sarili. Morgas remarked that the Filipinos like fish better when it is commencing to turn bad is another of those prejudices. The Filipinos' favorite fish dish is the bagoong, and whoever has tried to eat it knows that it is not considered improved when it tainted. Is neither is nor ought to be decayed. Summary and explanation. Sabi ni Morgan na ang gusto raw ng mga Pilipino ang isdang nagsisimula ng masira. Pero ayon kay Rizal, mali ito. Ang paborito ng mga Pilipino ay bagoong. At hindi ito bulok na pagkain kundi isang paraan ng pag-preserve at pagdagdag ng lasa sa pagkain. Tulad ngayon, marami pa rin Pilipino ang kumakain ng bagoong o ginamos bilang sausawan ng mangga o ulam. At ang alam natin na ito ay maayos at ligtas kainin, hindi bulok gaya ng iniisip ng iba. Collins says the ancient Filipino had minstrels who had memory songs telling their genealogies and of the dead ascribed to their deities. These were chanted on voyage, in cadence with the rowing, or at festivals or funerals, or wherever there happened to be any considerable gatherings. It is regrettable that these chants have not been preserved, as from them it would have been possible to learn much
of the Filipinos' past and possibility of the history and neighboring islands. Summary and explanation. Sabi ni Colleen, may mga nakataong mang-awit ang mga sinaunang Pilipino na kabisado ang mga awit tungkol sa pinagmula ng kanilang angkan at mga gawa ng kanilang mga Diyos. Inaawit ito sa paglalakbay, pista, libing at mga pagtitipon. Ngunit hindi ito naipreserba dahil makakatulong sana ito para malaman ang kasaysayan ng mga Pilipino at ang karatig bansa. Halimbawa ngayon, pinapalagahan natin ang mga katutubong awitin at epiko gaya ng Biag ni Lamang at Darangin ng Maranao dahil ito'y nagbibigay ng kalaman tungkol sa kultura at kasaysayan ng ating mga ninuno. Marcos's statement that there was not a province or town of the Philippines that resisted conversion or did not want it may have been true of the civilized natives, but the contrary was the fact among the mountain tribes. An example of this method of conversion given by the same writer was a trip to the mountains by two friars who had a numerous escort of Pampangans. The escort leader was Don Agustin Sonson, who had a reputation of daring and carrying fire and sword into the country, killing many, including the Chef Kabadi. Summary and explanation. Hindi lahat ng Pilipino noon ay gusto magpabinyag. Marami sa mga tribo sa bundok ang lumaban pero napilitang mag-convert dahil sa dahas ng mga Kastila at sundalo ni Don Agustin Sonson. Hanggang ngayon ay may mga tao na ninindigan sa kanilang sariling paniniwala at kultura at ayaw mapilit sa sumunod sa ibang reliyon o kagalian.